Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay ang ating bida ay tinatanong ang Strength Demon na kung kasama ba nila ang Lunar Fairy sa lugar na ito, at kung naririto ay agad na ay lapit nila sa kanya, dahil sa ito lamang ang paraan para sa kanila upang magawang makaalis. Sabi naman sa kanya ng Strength Demon na mukhang nagiging mayabang ito sa tono ng pagsasalita ng ating bida na kaya lamang tumanggap ng isang pag-atake mula sa kanya, ngunit sabi naman dito ni Yonjuko na ang pagiging mayabang ay mas nababagay sa kanya, dahil sa mas pinili nito na atakihin ng mga matatanda at magmalaki sa kanila. Sabi naman dito ng Strength Demon na para sa isang miyembro ng clan ng Orthodox Alliance ay alam nito kung papaano ang makipag-usap, ngunit sa tingin niya ay kailangan niyang turuan ng leksyon ang ating bida upang mas maintindihan niya ang kung ano ang sitwasyon nila sa lugar na ito, ngunit sabi naman dito ni Yonjuko na huwag nitong pagsisisihan ang gagawin niyang pag-atake sa ating bida at mas mabuti na sabihin na lang nito na kung nandito ba ang Lunar Fairy o wala. Sinagot naman siya ng Strength Demon na ang babaeng kanyang hinahanap ay isa sa Grand Demon General, na kung saan ay ang pinakamataas na posisyon sa kanilang Yumyum cult, at mukhang hindi niya kakailanganin na gumamit ng buong lakas upang pumatay lamang ng isang kagaya ng ating bida na sisiw sa kanyang paningin, kaya naman ay agad siyang tinanong ni Yonjuko na kung talaga ba na sa tingin niya ay sisiw lamang ito sa kanyang paningin, at kung bakit nito sinusubukan na makipag-usap sa kanya ng mapanlinlang, dahil ang salitang tanga ang mas nababagay sa kanya upang itawag. Sa sinabing ito naman ng ating bida ay labis itong nakaramdam ng galit at sinabihan si Yonjuko na mukhang nakalimutan na nito ang salitang takot, kaya naman ay agad itong nagpalabas ng malakas na aura at sinabihan ng ating bida na ngayon ay ipapakita nito sa kanya ang pagkakaroon ng takot sa Yumyum cult. Sa kabilang banda naman, ay inutusan ng pinuno ng Asher Hall ang mga kasamahan nito upang agad na alalayan ang mga elder na napinsala ng Strength Demon. Agad naman na humingi ng paumanhin ang isa dito dahil sa tingin niya ay natalo lamang sila nang walang kahit na anong nagawang tulong sa kanila. Sabi naman ng pinuno na inasahan niya na nagkataon lamang ang pagkakabagsak ng Waryong Manor at ng Namgang clan sa kamay ng mga ito, ngunit sinong mag-akala na ganito pala kalakas ang Yumyum cult? Ngunit nagtanong naman dito ang isa patungkol sa pagkakakilanlan ng ating bida, at kung ang 5 Great Clans ba ay nagpadala ng kung sino upang tumulong. Agad naman na nagsalita ang isa sa 5 Luyang Hero at tinanong na kung maari ba nilang sagutin ang kanyang katanungan. Matapos ay sinabi nito na ang isang iyon ay ang kinatatakutan sa Mount Wufeng. Nang bigla naman siyang pinigilan sa pagsasalita ni Yanggak at sinabi na totoong ang bibig ay ang daanan sa pagkakalat ng kaguluhan. Dagdag pa nito na sinasabi palagi ng iilan na ang bibig ay may kakayahang umpisahan ang malaking sakuna, kaya naman ay matapos nitong magpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan ay tinanong niya ang isa sa 5 Luyang Heroes na kung bakit nito madali lamang na binubuksan ang kanyang bibig, at hindi dapat ito nagsasalita ng kung ano nang hindi niya kayang pangatawanan. Dagdag pa nito na kung sakaling malaman ito ni Yonjuko ay nakakatiyak ba siya na makakaya niyang pangatawanan ang magiging aksyon patungo sa kanya ng ating bida, nang bigla naman na nagsalita ang pinuno ng Asher Hall at sinabi na ang binatang iyon ay ang anak ng Moonsplitting Swordsman, isa sa pinakamahalagang tao na nagmula sa Waryong Manor ang dumating upang tulungan sila. Dagdag pa nito na hindi pa ganun katagal matapos na ang Yumyum cult ay nagawang atakihin ang Waryong Manor ngunit ang magawang tulungan sila sa sitwasyong ito ay ang labis niyang ipinagpapasalamat. Sabi naman dito ni Yanggak na ang insidenteng iyon ay naganap habang sila ay wala sa lugar na iyon at labis silang nalulungkot sa nangyari. Sabi pa ni Yanggak na kahit pa ganun ay ang Luyang 5 Heroes ay ang makakapagpatunay para sa sinasabi niyang iyon. Nang bigla naman na sumang-ayon ang mga ito at sinabi na tama ang sinabi ng matanda dahil sa ang binatang iyon ay nagmula sa 5 Great Clans, at babanggitin na sana niya ang patungkol sa nagmula siya sa Waryong Manor kung hindi lamang nagsalita agad si Yanggak habang siya ay nagsasalita kanina. Nang bigla naman na napasigaw ang isang elder at sinabi na ang lahat ay ituon ang atensyon sa labanan dahil sa ang Strength Demon ay nag-umpisa ng muling kumilos. Matapos ay agad naman na sinugod nito ang ating bida at galit na galit siyang minumura. Sabi pa nito na kahit hindi ang babaeng iyon ang kanyang pinaglilangkudan,
ay ang kasalanan nito ay ang insultuhan ang kanilang isa sa Great Demon General ng Yumyung Cult kaya naman ay hindi dapat na palagpasin lamang iyon. Tinanong naman siya ng ating bida na kung ano ba ang masama sa pagtatanong niya kung nandito ba ang babaeng hinahanap niya o wala, at kung sa papaanong paraan ba niya dapat na itanong ang mga bagay na kagaya nito sa kanila nang hindi sila nagagalit, ngunit sinabihan lamang siya ng Strength Demon na tumahimik na siya, at agad na inihanda ang malakas nitong pang-atake at ito ay ang Immense Strength Strike. Sa nakitang ito naman ng ating bida ay napasabi na lang siya na mukhang kailangan ng mga ito na bugbugin muna bago siya magawang sagutin sa kanyang simpleng katanungan. Nang bigla naman na tinawag siya ni Yanggak sa kanyang likudan at sinabi na mukhang ang Lunar Fairy ay wala sa lugar na ito. Kaya naman sabi pa nito na siya na ang bahala para sa maliit na sisiw na nasa kanilang harapan, matapos ay agad itong naghanda din upang sabayan ang papaatake na Strength Demon, matapos ay mayabang na sinabi ng matanda na gaya nga ng sinabi nito sa ating bida kanina ay hindi niya kakailanganin ng buong lakas para patumbahin ang kagaya niya na isang sisiw lamang sa kanilang paningin. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman ay agad na nakatikim ito ng mapaminsalang pag-atake mula kay Yanggak, at matapos na makatanggap ng pinsala ay agad itong bumagsak sa di kalayuan at nagsanhi ng malakas na pagkakasabog. Tinanong naman siya ng ating bida na kung talaga ba na sigurado siya na hindi ito matatalo sa isang iyon. Mayabang naman itong napatawa at sinabi kay Yeonjuko na hindi na nito pa kailangan na mag-alala dahil sa hindi naman siya ganun kaina upang matalo lamang sa mahinang nilalang na kagaya nito. Sa narinig naman ng Strength Demon ay galit na napapasigaw at tinatanong nito si Yanggak na kung ang isang matandang kagaya ba niya ay alam kung sino siya. Mayabang naman na sumagot dito ang matanda at sinabi na alam niya ang kagaya nitong wala lamang. At siya ay ang Strength Demon na kilalang kilala sa Henan bilang isang magnanakaw. Sa nangyari ay bigla naman na napasabi dito ang ating bida na kung ganun ay ang isang ito ay hindi talaga malakas, kaya naman ay agad nitong inutusan si Yanggak na kailangan na nitong tapusin agad ang isang iyon dahil sa kailangan pa nilang hanapin ang Lunar Fairy sa kung saan. Sa nangyari ay galit naman na napasigaw ang Strength Demon habang tinatanong ang dalawa na kung anong lakas ng loob ng mga ito na insultuhan lamang siya. Kaya naman ay pagpipira-piresuhin niya ang katawan ng mga ito at itutusok dito ang bandera ng kanilang Yumyung Cult. Ngunit sinabihan naman siya ni Yanggak na labis na itong nagiging maingay kaya naman ay agad na din itong sumugod, matapos ay sinabi niya na gaya ng ipinag-uutos ng kanyang young master, ay tatapusin niya lamang ito ng mabilis. Sa nangyari ay galit naman ito kay Yanggak, kaya naman ay buong lakas din itong sinugod ang matanda upang makipagsabayan dito, ngunit nang magtama naman ang pag-atake ng dalawa, ay agad naman na may naramdamang kakaibang lakas si Yanggak, kaya naman nang muli siyang inatake ng Strength Demon, at sa labis na lakas ng pinakawalan nitong pangalawang pag-atake, ay nagawa nitong magpaikot-ikot ang matandang si Yanggak. Sa nakitang ito naman ng isa sa mga miyembro ng Asher Hall, ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na ang matandang kagaya niya ay hindi man lamang nagawa ang tapatan ang isang iyon. Matapos naman na mapaluhod ang matanda, ay napasabi na lamang ito sa Strength Demon na hindi lang nito nagawang makuha ang kakaibang kapangyarihan na mayroon ng Yumyung Cult, ngunit maging ang malahalimaw na lakas din, at halos mabitawan na niya ang kanyang espada. Malakas naman siyang sinabihan nito na ngayon ay nagawa na niyang makita ang lakas na mayroon ng Yumyung Cult, subalit sabi nito na huli na para sa kanya para pagsisihan pa ito, kaya naman ay kailangan na nitong ihanda ang kanyang sarili dahil sa ito na ang kanyang huling paghinga. Sa nakikitang ito naman ng mga miyembro ng Asher Hall ay napasigaw ang mga ito sa labis na pag-aalala sa matanda at agad siya ng mga ito na pinapaalis dahil sa pasugod na ang Strength Demon patungo sa kanyang kinaroroonan, ngunit tinignan lamang ito ni Yanggak, kaya naman nang nagawa na nitong makalapit at makagawa ng pag-atake, ay sa lupa lamang ito tumama, dahil sa ang matandang si Yanggak ay agad na nakaiwas at nakarating sa likudan nito. Matapos ay sinabi nito sa Strength Demon na hindi niya alam kung bakit labis itong nababalisa sa pagtanggal ng ulo ng isang matandang kagaya niya, matapos ay agad na nagsagawa ng kontra-atake si Yanggak,
at matagumpay na nabigyan ang Strength Demon ng mapaminsalang pag-atake mula sa kanyang likudan. Matapos ay sinabi ni Yanggak dito na ang pakikipaglaban na may taglay na kay-abangan at ang umasa lamang sa kanyang taglay na kakaibang kapangyarihan, ay isang malaking pagkakamali dahil sa pagmamaliit nito sa kanyang katapat, at ang kabayaran nito ay ang kanyang walang kwentang buhay. Sa nangyari ay gulat naman dito ang buong miyembro ng Asher Hall sa pagkakakita nilang matagumpay na pag-atake ng matanda dito, maging ang pinuno ng Nanyang Merchant Union ay hindi din makapaniwala kaya naman ay napapasabi ito na hindi maaring mangyari ito sa kanila ngayon, napahinto naman ang Black Shadow Corps at napapasabi ang mga ito na imposible para sa kanilang Strength Demon ang matalo sa isa lamang matanda na kagaya nito. Sinabihan naman ng ating bida si Yanggak na hindi naman na niya kailangan pang gawin ang lahat ng ito para sa atensyon, ngunit ipinagpatuloy lamang ito ng matanda, kaya naman nang bumagsak ang Strength Demon, ay ang lahat ay napapasigaw sa labis na tuwa. Masaya naman na sinabi ni Yanggak sa ating bida na ang pakikipaglaban ay tungkol lahat sa moral at sa kaunting palabas ay magagawa nitong may angat ang moral ng lahat. Sinabihan naman siya ni Yonjuka na itigil na nito ang walang kwenta niyang mga sinasabi at dahil sa wala dito sa lugar na ito ang hinahanap nilang Lunar Fairy ay aalis na sila, na agad naman na sinang-ayunan ng matanda. Sabi naman ng Luyang 5 Heroes na sumulpat lamang ang dalawang ito mula sa kung saan at ngayon ay biglaan na naman silang aalis. Sabi naman ng isa ay napapatanong ito na kung anong dahilan naman kung bakit sumunod ang mga ito dito. Agad naman na nagtanong ang isa sa Asher Hall patungkol sa pagkakakilanlan ng mga ito bago sila umalis, ngunit hindi naman siya sinagot ng dalawa. Sa likod nito ay inaasar naman ng kasamahan niya ang Strength Demon dahil sa umaakto itong malakas ngunit ngayon ay natalo lamang siya sa isang matanda, ngunit nang dinuraan naman niya ito, ay bigla naman na may nangyari sa katawan ng Strength Demon. Dahil dito ay napahinto naman ang ating bida at maging si Yanggak sa kanilang paglalakad paalis, nang bigla naman na tumayo ang Strength Demon at sumigaw ng malakas sa labis na galit. Sa nangyari ay napapatanong ang Luyang 5 Heroes na kung ano naman kaya ang nangyayari sa isang ito, ngunit mukhang hindi sila nagkakamali sa kanilang nakikita, dahil sa ang nasa kanilang harapan ay isang tunay na halimaw. Habang pinagmamasdan naman ito ng buong Black Shadow Corps, ay napapatanong naman sila na kung anong nangyari sa katawan ng kanilang Strength Demon dahil sa ibang-iba na ito. Galit naman na minumura ito ni Yanggak at tinatanong sila na kung ito na ba ang pananggagalingan ng kanilang tinatawag na superpower sa Yumyum Cult, kaya naman ay agad niya itong sinugod at sinabi na hindi na dapat ito nabubuhay sa mundo. Agad naman siyang pinahinto ni Yonjuka dahil sa hindi ito ang sitwasyon na kayang niyang kaharipan, hindi naman ito sinunod ng matanda bagkus ay sinabihan na lang niya ang ating bida na huwag na itong mag-alala pa dahil sa madali lamang niyang mapapaslang ang halimaw na kagaya nito, nang bigla naman siyang natigilan dahil sa mas bumilis ito sa pagkilos upang magawang maunahan siya sa kanyang gagawing pag-atake. Matapos ay agad naman na tumalsik ang matanda sa di kalayuan, at nang matauhan ay tinawag nito ang ating bida at sinabi na hindi na siya umaarte pa ngayon dahil totoong hindi na niya makakaya ito. Sabi naman dito ni Yonjuka na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, kaya naman ay sinabihan na lang nito si Yanggak na magpahinga na lang muna at manood sa kanya, matapos ay tinawag naman ng ating bida ang atensyon nito, at tinanong kung may kakayahan pa ba itong makipag-usap sa kanya ng maayos. Sa nangyari ay hindi naman ito sumagot at mabilis na inatake ang kinaroroonan ng ating bida, agad naman itong nakaiwas kaya naman ay sinabihan niya ito na hindi magandang pagsagot ang pagiging bayulente sa kanya, kaya naman sabi nito na kung ganon ay kailangan niyang ibalik ang ginawa niyang kabastusan na ito sa kanya. Kaya naman ay agad na naghanda ng isang malakas na atake si Yonjuka at ito ay ang Nine Heavens Arts third form, Dragon of the Cloud and Tiger of the Wind technique. Matapos ay matagumpay naman na tumama ito sa katawan ng Strength Demon, ngunit bigla naman itong nagulat, dahil sa wala man lang nangyari sa ginawa niyang atake na iyon. Sa nangyari ay sumigaw naman ng malakas ang Strength Demon, at agad na binigyan ng malakas na atake si Yonjuka, sa lakas ay napatalsik ito sa di kalayuan. Sabi nito na mukhang masyado itong malakas at matigas, kaya naman ay habang papasugod sa kanya ang halimaw, ay agad din niyang inihanda ang isang atake at ito ay ang Nine Heavens Arts 9th form, Thundering Blade Cone technique,
at hindi din nagtagal ay agad na nagsabayan ang dalawa ng kanilang mga pag-atake. Nang bigla naman siyang napatigil, dahil sa mabilis na umataking muli ang halimaw na agad naman niyang naiwasan, sa nangyari ay napapatanong na siya na kung gaano ba ito katigas dahil sa buong buo pa ito at wala man lang kahit na anong galos sa mga ginawa niyang pag-atake dito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos ay nagpatuloy naman ang dalawa sa paglalaban, ngunit ang tangi lamang na nagagawa ng ating bida ay ang iwasan ang lahat ng ito. Sa napapanood naman ng mga kasamahan ng pinuno ng Asher Hall ay napasabi ang isa dito na mukhang ang halimaw na ito ay hindi man lamang nakakatanggap ng pinsala mula sa mga pag-atake na ginawa ng ating bida, at mukhang ang halimaw na ito ay hindi nila mawawasak. Maging si Yanggak ay hindi din makapaniwala, kaya naman sa isip nito ay napapasabi siya na imposibleng mangyari ito dahil sa ang atake ni Yonjuka ay nagawang pahirapan ng isang heaven-destroying demon lord. Ngunit sa nangyayari ngayon ay ang halimaw na ito ay halos wala man lang pagkakapinsala matapos na saluhin nito ang lahat ng kanyang atake at kahit pa na mas malakas na ang ating bida ngayon. Nang bigla naman na muling sumugod ang halimaw sa ating bida, kaya naman ay naiinis nitong sinabihan ang papasugod na itigil na nito ang maingay niyang bibig dahil sa isa lamang siyang halimaw na nagkataong may napakatigas na balat. Nang makalapit naman sa kanya ang strength demon ay agad naman siyang napadepensa, sa isip nito ay napapatanong siya na kung ang Nine Heavens Arts ay hindi gumana sa isang ito, ay sa tingin niya na tanging isa na lamang ang maaari niyang gawin. Nang bigla naman siyang naghanda ng isang teknik at ito ay ang Heaven's Arts First Form, Heavenly Lady's Descension. Kaya naman nang sumugod muli ang halimaw sa kanya ay sinabi ni Yonjuka dito na sinabihan na niya ito, na tumahimik na, kaya naman nang umatake na ito ay matagumpay na tumagos ang malakas na atake ng ating bida sa matigas nitong katawan. Sa nangyari ay napasigaw naman ng malakas ang halimaw, sa nakitang ito naman ng mga miyembro ng Asher Hall ay hindi sila makapaniwala dahil sa naging epektibo ang huli nitong ginawang pag-atake, maging si Yanggak ay tuwang-tuwa dahil dito at sa isip niya ay gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil walang dahilan para sa atake ng batang si Yonjuka ang hindi gagana sa halimaw na ito. Nang bigla naman itong napahinto sa kanyang pag-iisip dahil nang matapos na mapaslang ito ng ating bida, ay napansin nito ang hindi magandang reaksyon sa mukha ni Yonjuka. Nang bigla naman na napasigaw muli ng malakas ang halimaw at may kung ano na lumabas mula sa katawan nito, sa nakitang ito naman ng ating bida na si Yonjuka, ay nagtataka naman ito, kaya naman ay napatanong siya na kung ano naman itong hindi makatutuhanang sitwasyon ang kanyang nakikita, dahil sa biglaan na lang na tumigas ito at hindi gumalaw sa kanyang harapan. Sa isip niya ay napapasabi ito na mukhang nagawa siyang mahulog sa teknik nito bago pa man tumama ang kanyang sandata sa katawan ng isang ito, at sa pakiramdam niya ay naranasan na niya ang kagaya ng ganito noon. Sabi pa niya na kagaya ito noong nilabanan niya sa unang pagkakataon ng Dark Spectral Sect, ngunit ibang-iba ang naramdaman niya ngayon kumpara ng araw na iyon, subalit ang pakiramdam ng parang nasa kadiliman ay parehas lamang. At ang isang ito ay hindi siya nakakaramdam ng hindi makahinga at ng kahit na anong sakit, kaya naman ay napasabi na lang siya na mukhang isa ito sa kanilang mga ilusyon. Dahil dito ay napaisip siya na kagaya lamang ito ng dati kung sakaling aatakihin niya ito, dahil kahit ano pang sabihin niya ay walang mangyayari kung hindi siya kikilos dito. Kaya naman ay matapos niyang inatake ito ay nakita naman niya na unti-unting nawawasak sa kanyang harapan ang malaking halimaw na wala ng buhay. Bigla naman siyang nagulat dahil sa biglaan na lang nawala ang makapal na kadiliman na bumabalot sa kanya, ngunit mas lalo itong nagtaka, dahil sa maging ang malaking halimaw na nasa kanyang harapan ay biglaan ding nawala. Kaya naman dahil dito ay kabadong napapatanong ang Dark Shadow Core at sinabi na kung ano naman ang nangyayari sa lugar na ito dahil sa biglaan na lang na nawala ang malaking halimaw na nagpakita kanina lamang. Nang bigla naman na nagsalita ang isang miyembro ng Asher Hall at sinabi nito na hindi niya inakala na magagawa nilang matalo ang nakakatakot na halimaw na iyon. At mukhang tunay na kakaibang martial arts ang nasaksihan niyang iyon, mayabang naman na sinabi ni Yanggak sa kanya na natural lamang na mangyari iyon dahil sa ang batang si Yonjuka na ang gumawang umasikaso ng sitwasyon, maging ang 5 luyang heroes ay masaya din sa nangyari at gaya nga ito ng inaasahan nila sa taglay na kakayahan ng ating bida dahil sa labis na nakakatakot ito.
Dahil dito ay mayabang naman na nagsalita ang pinuno ng Asher Hall at sinabi na ang mga bastardong Dark Spectral Sect na ito ay mayabang na nagtungo sa kanila. Ngunit tignan nila ang mga itsura ng mga ito ngayon, kaya naman ay sinabihan niya ang mga ito na huwag nilang mamaliitin ang kapangyarihan na mayroon ng kanilang Order Sect. Sabi naman ng pinuno ng Nanyang Merchant Union sa mga ito na kung wala na ba silang gagawin na kahit na ano dahil sa ipinuste niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa mga ito. Ngunit sinabihan naman siya ng isa sa mga ito na kung ano naman iyon sa kanila, dahil kung hindi nito nais na mamatay ay umalis na lamang siya. Matapos ay tinanong nito ang kanyang mga kasamahan na kung ano na ang kanilang gagawin ngayon, dahil kapag tumakas sila sa ganitong sitwasyon ay hindi sila makakatakas sa kaparusahan na naghahantay sa kanila, at mukhang kailangan nilang lumaban na lang sa mga ito. Sabi naman dito ng namumuno sa kanila na ngayon ay otres na muna sila, dahil ng oras na napaslang ang ika-12 demon soldier na si Strength Demon, ay ang kanilang tsansa para manalo ay nawala na din, at bukod pa doon ay kailangan nilang may report sa mga ito ang kakaibang pagbabagong nangyari sa katawan nito. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa may biglaan na lang na nagsalita sa di kalayuan, sabi ni Yeonjuka sa mga ito na kung ano ang pinaplano nila ngayon, dahil naiisip niya na mukhang maging sila ay mga halimaw din, kaya naman para makasigurado siya patungkol sa pagiging halimaw ng mga ito, ay kailangan niya din na paslangin niya sila isa-isa upang malaman kung magpapalit din ba sila ng anyo bilang isang halimaw. Sa narinig ng mga ito ay agad naman na nag-utos ang namumuno sa kanila upang agad nang umatras at tumakas. Pinapahinto naman sila ng pinuno ng Nanyang Merchant Union, dahil sa nangako ang mga ito sa kanya na aakuin nila ang lahat ng mga maaring mangyari sa kanya ngunit ngayon ay iiwanan na lang siya ng mga ito ng ganon-ganon na lamang. Nang bigla naman siyang natigilan sa kanyang pagsasalita, dahil sa agad siyang pinigilan ng mga miyembro ng Asher Hall at sinabihan na ngayon ay siya naman ang kanilang babalikan. Sa nangyari ay nagtanong naman sa kanila ang pinuno ng Nanyang Merchant Union na kung may paraan pa ba upang magawa niyang maibalik ang naisa nilang kontrata at pagkakaibigan. Habang papatakas naman ang buong Dark Spectral Sect, ay bigla naman silang napahinto, dahil sa mabilis naman silang henarangan ng mga miyembro ng Asher Hall, at sinabihan sila na hindi papayag ang mga ito na basta-basta na lamang silang makakatakas sa kanila. Sabi pa ng isa na hindi niya mapapatawad ang mga ito dahil sa ang mga buhay ng kanilang mga kasamahan ay nawala sa kanilang mga kamay, kaya naman ngayon ay sisiguraduhin niya ang kanilang paghihiganti sa mga ito. Naiinis naman dito ang namumuno sa kanila dahil sa ang lahat ay hindi naging maganda ang naging resulta, kaya naman sa nangyari ay agad na tinugis sila ng mga kasamahan ng Asher Hall, at habang naririnig naman sila ng ating bida, ay napapasabi naman siya sa kanyang isip na sa tingin niya ay hindi na nito pa kailangan na tulungan sila sa kanilang mga ginagawa dahil sa alam na nitong makakaya na nilang tapatan ang mga naiwan. Nang bigla naman siyang masayang nilapitan ni Yanggak at pinupuri siya nito dahil sa pagiging nakakabilib niya. Matapos ay tinanong naman niya si Yeonjuka na kung bakit nito kailangan pang itago ang kanyang secret technique sa kanya, ang Nine Heavens Master Sword. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus ay tinanong niya ang matanda na kung nakita ba siya nito na napunta sa isang dark space kanina lamang. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang matanda. Kaya naman sabi nito na base sa kung ano ang kanyang nakita ay ang malaking halimaw na kanyang nakalaban ay naging abo na lamang at nawala ng oras na tumama ang kanyang atake sa katawan nito. Sa nangyari ay napasabi na lang dito ang ating bida na mukhang hindi ito nakikita ng iba, at ang lahat ng ito ay labis na kakaiba. Matapos ay sinabihan na lang siya ng ating bida na kalimutan na nito ang kanyang itinanong dito dahil mukhang tapos naman na sila sa lugar na ito kaya naman ay aalis na sila. Agad naman na hiniling ng matanda sa kanya na ituro nito sa kanya ang napakalakas na teknik na ginawa niya kanina lamang, ang Nine Heavens Master Sword. Ngunit sinabihan naman siya ni Yeonjuka na kailangan niya munang magawang may master ang Nine Heavens World Technique bago siya humiling nito sa kanya. Sa nangyari ay hinayaan na lang ito ng matanda dahil sa mukhang malabo niyang magawa ang hinihiling nito kay Yeonjuka, kaya naman ay tinanong na lang nito ang ating bida na kung ano sa tingin nito ang naging anyo ng Strength Demon kanina lamang, ngunit sinagot naman siya ng ating bida na kung ang matandang siya ay hindi ito alam ay papaano naman siya magkakaroon ng ideya sa kanyang itinatanong. Nang bigla naman silang pinapahinto ng pinuno ng Asher Hall dahil nais niyang bigyan ang mga ito ng isang masarap na salo-salo bago sila umalis,
Agad naman siyang tinanong ni Yeonjuka na kung ano naman ang patungkol sa sinasabi nitong salo-salo na kanyang ibibigay sa kanila, dahil kung nais nitong ipakita nila ang labis na pasasalamat ay gawin nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng salapi. Sa narinig na ito ng pinuno ng Asher Hall ay bigla itong napaisip dahil sa sinabi nito na siya ay ang anak ng Moonslashing Swordsman, ngunit sa pamamaraan nito sa kanyang pagsasalita ay mas para itong isang bandido na nagmula sa Bandit Union, ngunit sabi nito na bilang isang anak ng taong iyon, ay ang mga kakayahan nito ay talagang kakaiba. Sabi pa nito na sa madilim na martial world, na kung saan ay nawala na ang Moonslashing Swordsman na si Yeon Muryung, at maging sinanggang bayok na isa sa 10 greatest martial masters, ay may bagong master na may kakayahang tumayo laban sa Dark Spectral Sect ang maaring lumitaw. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas naman ng ilang sandali ay tinanong ni Yanggak ang ating bida na kung saan naman sila magtutungo ngayon, at kung aalamin ba nila ang kinaroroonan ng Dark Spectral Sect at ang kinaroroonan ng Lunar Fairy. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida, dahil sabi nito na sa ngayon ay kailangan muna nilang magtungo sa Heaven Earth Supreme na si Sage Chonji. Sa nangyari ay nagtanong naman si Yanggak dito patungkol sa kung bakit parang biglaang nagbago ang isip nito. Sabi naman dito ni Yeonjuka na kung sakaling ang ilan sa mga alagad ng Spectral Sect ay may kakayahang magbago ng anyo sa isang hindi pangkaraniwang halimaw, ay sa tingin niya na ang Lunar Fairy na iyon ay mas malakas pa na Demon Beast kung sakali. Kaya naman ay kung sakali nakakaharapin nila ang halimaw na kagaya ng nakita nila, ay hindi ba nila kakailanganin ng kung ano na malakas upang makuha sa kanilang panig. Sa isip nito na ang unang hakbang para sa bagay na iyon, ay ang matutunan niya ang Telekinetic Spirit Sword Technique. Makalipas ng ilang araw ng kanilang paglalakbay, sa lugar ng Mount Wudang Inho, sa Guang Province, ay tinanong naman siya ng isa sa mga tagasunod ng Wudang Sect Elder na si Sage Chonji na kung ano naman ang dahilan nito upang magawang akyatan ang bundok na kagaya nito, agad naman na sumagot ang ating bida na naparito siya upang makipagkita sa Heaven Earth Supreme. Tinanong naman siya nito na kung mayroon ba itong ipinahandang pakikipagkita sa kanilang senior brother, na sinang-ayunan naman ni Yeonjuka dahil sa sinabihan siya nito na magtungo sa kanyang lugar anong oras man niya na naisin. Agad naman na humingi ito ng paumanhin kay Yeonjuka dahil sa kung hindi nito mapapatunayan ang pakikipagkita na sinasabi nito ay hindi siya maaaring makalagpas sa lugar na kinatatayuan nila. Sabi naman dito ng ating bida na walang ibang paraan upang patunayan niya ang bagay na iyon, kaya naman ay mas maganda na sabihin niya mismo sa Wudang Sect Elder na si Sage Chonji ang kanyang pangalan na Yeonjuka. Sa isip naman nito ay base sa nakikita nito sa mata ng kanyang kaharap ay mukhang hindi naman ito nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi, ngunit walang dahilan para sa kanilang senior brother ay hahayaan ang isang bata na bisitahin siya at makausap, dahil sa ang taong iyon ay ang tao na kahit ang sect leader ay nahihirapan sa pagkausap dito, at ang isang iyon ay parang isang crane sa kaulipan. Dagdag pa nito sabi niya sa kanyang isipan na matapos na maabot ni Sage Chonji ang realm ng Three Poles Union sa pagsunod nito sa kanyang paglalakbay sa martial world, ay inilaan nito ang kanyang buong sarili para lamang sa pagsasanay, at kahit pa sa kanila sa loob ng Wudang, ang makita ang kanilang senior brother ay bihira na parang isang nahuhulog na tala sa kalangitan. Nang bigla naman na napasabi ang ating bida na huwag nitong sabihin na hindi niya magagawang makita ang kanilang Heaven Earth Supreme, dahil sa sinabihan siya nito na maari siyang magtungo dito kahit kailan man niya naisin, sabi naman ng tagasunod ng elder na mayroong paraan para makumpirma ang sinasabi nito ngunit hindi nito dapat naasahan na magpapakita sa kanya ang kanilang senior brother. Sa kabilang dako naman, sa isang malaking talon, ay nagsasagawa ng mga pagsasanay ang Wudang Sect Elder na si Sage Chonji. Nang bigla naman nitong napansin ang paparating niyang ibon kaya naman ay agad siyang napatigil sa kanyang ginagawa. Kaya naman nang damapo ito sa kanyang braso, ay agad naman niyang kinuha ang nakalagay sa paanan ng ibon, at agad din na binasa ang nakalagay sa sulat. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay sinabi nito na nagpadala na siya ng liham sa kanyang senior brother, ngunit sabi nito na kapag sa loob ng isang oras at walang kahit na anong tugon ito, ay kailangan na lamang niyang umalis. Tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit naman,
dahil kapag binanggit nito ang kanyang pangalan sa taong iyon ay dapat ay nagkakandara po itong tatakbo upang makita lamang siya. Sabi naman dito ng tagasunod na base sa mga sinasabi nito ay hihingian niya ang ating bida ng mga ebidensya upang mapanindigan ang katawa-tawa nitong mga sinasabi, at tingin ba nito na siya ay tipo ng tao na ganun kaimportante? Ngunit bigla naman siyang nagulat dahil sa narinig nito na tinatawag ni Sage Chonji ang pangalan ni Yeonju habang papalapit, kaya naman ay sinabihan ng ating bida ang tagasunod na nagtatanong sa kanya na tama ang lahat ng kanyang mga sinabi sa kanya, dahil sa nagkakandara po ito upang makita lamang siya. Nang makalapit naman ang udang sect elder ay masaya nitong tinanong sa ating bida na kung talaga ba na naparito siya upang makita lamang ito.